Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot. It's another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading maka-resonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for this reading. Yan, ano na naman kayang aral sa buhay pag-ibig ang nais sa ating iparating ng ating spirit guide. Spirit guide, send me messages. Anong love connections ito? Lessons in life and guidance ang nais yung ipabatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay pag-ibig. Spirit guide, send me more messages. Anong love connections ito at mga aral at gabay sa buhay pag-ibig. Okay, more messages sa spirit guide. Okay, I think this is enough. Enough na messages na po ito para sa atin. 6 of Wands, 2 of Swords, 5 of Swords, Strength, Ace of Pentacles, Ace of Cups, 2 of Pentacles, 5 of Wands. Okay. So, maaaring ito naging toxic and too much complication, too much conflict between the two of you ng person mo. At parang ang dami ring involved ditong tao. So, maybe merong third party. Malamang talaga dito merong third party. Yan, no? Pero yung third party naman kasi hindi lang siya basta another person eh. Pwede siyang family mo or family niya na against sa inyong dalawa, sa inyong pagsasama, pwedeng mga barkada, pwedeng bisyo, pwedeng mga pangarap na mas pinapriority kaysa sa'yo, yung mga trabaho kaysa sa'yo, ganyan. Pero mas malakas dito yung third party na involve ang another person sa inyong relasyon. Siya yung nagiging dahilan na kung saan nagiging magulo na at hindi na maayos ang inyong pagsasama. Kaya naman, wala, away na lang kayo ng away. Parang everyday na lang pinagtatalunan ninyo yung mga bagay na yan. Pinapaamin mo siya, no? Ayaw pa rin umamin, hanggang sa nabuko mo na. Ang dami, paulit-ulit na lang ginagawa. Kaya sobrang sakit para sa'yo kasi syempre, nagmahalan kayo ng taong to eh. Pero bakit nagawa niya sa'yo yung mga ganong bagay? Di ba parang minsan nakikwequestion mo yung sarili mo. O, kulang pa ba? Pero dumaan din yung panahon na nagkaroon ka ng lakas ng loob to walk away from that kind of relationship. Kasi kung paulit-ulit na, becomes toxic, it's time for you to move forward with your life. Ang ginawa mo dito, ayan, yung 2 of Pentacles dito, kaliwat kanan ang ginawa mong pagtatrabaho, racket dito, racket doon, trabaho, o pwedeng pag-aaral, trabaho, pwede namang meron ka ng regular na trabaho, kumukuha ka pa ng ibang racket, or nagbi-business ka, marami kang pinagtutuunan ng pansin, ng atensyon in order for you to forget that person. Kaya naman talagang mabuti na rin ang ginawa mo yon, that you find ways to walk away from that kind of person or relationship, toxic person or relationship, para maka-move forward ka na sa buhay mo. Kasi ang hirap eh. Diba? Minahal mo yung taong yun pero sinaktan ka lang. Kaya mas mabuti pa, to forget that person, magpaka-busy ka na lang sa ibang bagay. Ganun na yung ginawa mo. At least, you find your worth. Yung halaga mo. Importante po yun. Yung halaga, kailangan alam mo kung paano pahalagan. Yung una kasi nahihirapan ka eh. Nahihirapan ka mag-decide kasi ang dami nag-hold back sa'yo. Yung pinagsamahan ninyo, yung memories ninyo together na masaya kayo. Pero sa bandang huli, you find strength ng lakas ng loob para makawala ka doon. At yung dating undecided ka, sobrang nahihirapan ka dahil minahal mo yung taong yon, pero mas naisip mo na lang, eventually,
na mas pahalagaan ang sarili mo. Nandun yung self-worth, nandun yung self-love. Isa naman yung dito, diba, kung papagpatuloy mo pa yung relasyon mo na yun, kung hindi rin naman naayos, yung parang binibigyan mo kasi siya ng chance na magbago pa. Pero ang nangyayari, paulit-ulit lang. So, sinong kawawa? Ikaw lang naman. Hanggang dumating yung panahon, merong someone na mag-offer sa'yo ng love. Siya yung someone na masasabi mo, ma'am, ano agad yung kalooban mo, magaan, na parang matagal mo na siyang kasama. You feel light-hearted, you feel so much emotions, connections, and love dun sa taong yun. At you feel secured. Yung parang sigurado ka sa sarili mo na mabuting taong to at nandiyan nararamdaman mo na sincero siya para sa'yo at sa ino-offer niyang relationship, which is new, love, secured, and mafe-feel mo that it is true. Iba yung hindi yung mapagpanggap lang. Kasi mararamdaman mo yan eh. You can feel deep within your heart na yung taong yun, sincero, na hindi siya nagpapakitang tao lang or hindi siya nakamaskara. At sobrang gaan ng pakiramdam mo. And it will lead you into successful relationship. Maaari nga ito, it will lead into engagement and marriage. Because this person, you feel very good within you. Nararamdaman mo yung love, yung energy of love. Diba? Doon sa taong to. Kaya naman, matutuwa rin itong 6 of Wands dito. Ibig sabihin, masaya din ang pamilya mo, masaya ang mga kaibigan mo kasi nakikita niyang naaalagaan ka, pinahahalagaan ka ng taong yun. Hindi katulad nitong toxic na to, na ayaw din ng pamilya mo at mga kaibigan mo sa taong yun kasi nga, nakikita nila na palagi ka lang, paulit-ulit ka lang nasasaktan sa taong yun. With this new love, napakagaan, napakaganda ng aura mo, di ba? Kasi kapag ka toxic yung relationship mo, yung aura mo, wala, bagsak din yung mukha mo, 'di ba? Parang yung aura mo, parang lugmok ka. No, nagra-radiate yan kasi yung sa physical atmosphere mo ng face mo and how you move. 'Di ba? Parang napaka-unhealthy mo ng aura mo. Kapag nandun ka sa isang toxic na relasyon, hindi ka kasi masaya, hindi panatag ang kalooban mo. Palagi na lang bumabagabag sa'yo na, diba, etong taong to, palaging sakit, pait ang dinaranas mo sa taong to. But with this new person, this new love, if you believe truly, pag naniwala ka that you are worthy of love, kapag naniwala ka na karapat-dapat ka sa isang tunay na pagmamahal, makakamtan mo yan. Kailangan lang talaga, mahalin mo muna yung sarili mo. Huwag mong hayaan yung sarili mo na magpatuloy sa isang klase ng relasyon na kung saan palagi na lang sakit, sama ng kalooban ang idinudulot sa'yo. Ito, with this kind of toxic person. You have to love yourself by moving away from that kind of relationship in order for you to move forward with your life, and the universe will give you the love that you deserve, the right connection. Kailangan lang ng lakas ng loob para makausad ka. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe para may Facebook and TikTok.